Narito na naman po tayo. Ito ang inyong kauntahan, Kuya Clerby po. Ngayon ang ating pag-uusapan, tungkol pa rin sa pinag-usapan natin last issue o karugtong. Ito yung mga sinabi sa akin ng Supremo. Ngayon kung magtatanong na naman kayo kung sino ba yung Supremo na yan, wala ko alam. Basta ang sabi niya sa akin, ang pangalan niya ay Supremo. Ang totoo nga sa ngayon, iniisip ko na tila hindi tao yung kausap ko Parang artificial intelligence. Parang hindi tiga-daigdig o galing sa ibang planeta. Pero kasi kaya ako nasabi, kasi alam niya yung mangyayari sa future. Pero naisip ko na ang pinakamalapit isa siyang time traveler na galing sa future. Pero hindi. Kasi tinanong ko yan bago kami matapos mag-usap kung siya ba'y galing sa future. Sabi niya, hindi. Kasi sabi niya, ang kahapon, ngayon, at bukas ay isa lang. Nandito na naman ako sa sinabi niya. Si Puy isa lang. Kung titingnan daw, mula sa itaas, ang isang bilog at isang guhit, makikitang isa lang. Sabi ko, nga sabi ko sa kanya, medyo alinlangan talaga ako. Pero gayon pa man, dahil in-entertain niya ako, in-entertain ko rin siya. At hindi ako sumalungat sa kanyang mga sinasabi, bagkus ay dinudugtungan ko pa ito ng maraming tanong. Kadalasan niya para akong tanga hindi sinasagot yung tinatanong ko. Dire-diretso lang siya sa pagsasalita niya. Bueno, ngayon nga ang ating tatalakayin yung sinabi niya na mangyayari sa ating bansa. Kung last issue ay sa buong mundo, ito sa atin lang. Kasi during that time, medyo magulo pa at hindi pa talaga sadyang maayos. Bata pa ako nun. Ang sabi niya, magkakaroon ng munting kaguluhan, pero maayos din daw. At ang mauupo nga babae na pangulo. At yan nga si Corazon Aquino. Sabi niya, hindi mauunawaan ng tao ang naging kaganapan. Subalit kagustuhan nito ng nature o kagustuhan ng Diyos na ito ang mangyari, dapat itong sundin ng tao. Kasi sa mga aklat daw, maraming nakasulat na ganito. Mga sa Bhagavad Gita, sa Quran, at lalo na raw sa Biblia, na kung ano ang isinisigaw ng tao, siya raw ang katotohanan. Yan ang pagkakasabi. At kung sino ang inalagay diyan sa ibabaw o yung puno, dapat daw na sundin natin kahit sino pa. Kasi yan ang kagustuhan ng nature o ng Diyos. Dapat daw natin suportahan ang lahat ng ito. Dahil dito raw natin malalaman ang ating mga tama at maling mga ginawa.
Ngayon, sabi niya, pagkatapos daw ng babae, isa raw sundalo ang susunod na magiging pangulo. At naisip ko, ito yung si Ramos. Noon hindi ko pa alam. Kasi nakaupo pa noon. Si Corazon Aquino. Hindi ko pa alam na siya yung susunod na pangulo. Sabi lang niya, isang sundalo, wala nga sinabing pangalan. At ang susunod, isang artista. Natawa naman ako. Artista raw. At sabi niya, pero hindi raw ito upo na matagal. At may mangyayari at may kaguluhan. At ang kasunod naman daw na uupo, yung anak naman ng dating Pangulo. Ngayon, hindi ko pa rin po sino yun. Kasi nga, sabi ko nga, si Cory pa nakaupo nun, si Corazon Aquino. Yun daw ang susunod dun sa artista. At marami pang upo mga Pangulo pagkatapos nito. At pero, sabi niya, upo rin daw ang anak ni Ninoy o ni Corazon Aquino at ito yung magiging presidente. Sabi niya. Doon, medyo may during the time, anak ni Corazon, alam ko si Noy. O pwede rin baka si Chris, sabi ko noon. Si Chris Aquino. Kasi mga bata pa kami noon eh. Bata pa rin ang mga yan. Sabi niya, at pagkatapos daw nitong maupo ng anak ni Corazon Aquino, may uupo na isang pangulo na mula sa South o sa Mindanao. Puro ito. Sabi ko, sino naman kaya yun eh? Wala talaga akong alam kung sino yun during that time. Upo raw ito. At dito, mababago raw ang sistema ng ating bansa. Ang Pangulo raw ito ay isang matapang, malupit, subalit mabait din. Kaya lang daw, marami itong itinatagong mga lihim na pagkarakaraw at umupo ang isa pang bagong presidente ay unti-unti raw itong matutuklasan na kanyang ikasisira. Pero magiging pag-upo raw nito ay magiging dakila. Sabi niya. At ang alam mo, ito kinagugulat ko eh. Ang susunod daw doon, anak ni Pangulong Ferdinand Marcos. Sabi ko, sa totoo lang. During that time, kaliwete ako eh. Ibig sabihin, medyo nasa kaliwa ko. Hindi naman ako nagtagal-tingin dyan eh. Kaya ayaw ko dyan. Sabi ko nga, imposible ho. Sabi ko sa kanya yung sinasabi niyo mauupo yan. Ayaw na nga ho ng tao dyan. Dahil maraming ginawang hindi maganda kanyang ama. Sabi niya, matutuklasan mo rin niya pagdating ng panahon. Ang lahat ay gawa-gawa lamang upang mapangyari ang isang bagay na pagsisimulan ng isang malaking pagbabago sa ating bansa. Oh, sabi ko, sige, sinabi niya kayo magiging Pangulo eh. Pero, ang alam ko si Bongbong Marcos yun.
Yun alam ko na si Bongbong sinasabi niya. At sabi niya, ito raw taong ito ay siyang magiging itinakda ng nature o ng Diyos. Sabi niya yun. Sabi ko, itinakda pala siya. So, pabor sa kanya yung Diyos. Sabi niya, marami ang sisira sa taong ito. Pero, walang magtatagumpay. Maging ang dati niya raw mga kaibigan, inalaglag siya, pero hindi raw sila magtatagumpay. Sapagkat ang taong ito raw ay siyang itinakda at walang nakakagapit. Sabi ko, hindi sige. Kung yan ang sabi niyo wala naman po akong magagawa, yan ang sinasabi niyo sabi niya, pagkatapos nito, taong ito, may 6 pang itinakda. So, 7, sabi ko, 7 ang itinakda. Sabi ko, itong tao nito, una lamang, sabi niya. Sabi ko naman, alam niyo ba kung sino-sino yung 6 na itinakda pa? Okay, sabi niya, ikaw na tutuklas niyan. Ikaw na makakaalam niyan. Bago pa man sila umupo, ay alam mo na kung sino sila. Sabi, bakit paano? Sabi ko nga sa'yo, sabi sa akin, ikaw ay magiging dakilang manghuhula. Sabi ko, papaka-imposible talaga. Hindi na ako talaga naniniwala yata sa inyo, sabi ko. Pero yan ang totoo at mangyayari. Sabi niya, malalaman ko lang kung sino yung 6 pa. Sabi niya. At dyan sa una, maring hindi ka mapapansin. Subalit sa susunod, kukunin ka nila sa kanilang tabi. Ako kukunin ng mga yun. Wow! Sabi ko, hindi ko talaga, kasi shocking, ganun ang mga reaksyon ko nun Kahit hanggang ngayon ganun pa rin naman ang reaksyon ko Pero, alam mo pa, lahat na sinabi niya sa akin nangyari. Hindi ko, walang kasinungalingan. At lahat na yun ay nangyari. Ang iba pa, yung hindi pa mangyayari, yung mangyayari pa lang. Na ako na raw makakaalam. Pero alam niyo ba, totoo alam ko na kung sino yung susunod Para totoo nga, sinabi niya magiging manghuhula ako. Sabi ko, malalaman ko. Ano naman kung malaman ko, sabi ko. Sabi niya, malaki ang magiging parte mo sa kanila. Tatawagin ka nila at ilalagay sa kanilang tabi. Sabi ko, binilang-bilang ko kung ilang taon yun kung sakasakali man. Ang tingin ko 50 years to ako lampas na yata ng 40 taon. Yun ko lang, tansya ko lang noon, sabi ko. Pero, sabi ko, matanda na ako noon. Hindi na rin po pwede sinasabi niyo. Sabi niya, kung sabihin ko sa'yo, hindi ka tatanda.
Sasanda maaari ang iyong anyo, sabi niya. Pero ang iyong isip, ang iyong pangangatawan ay hindi ka tatanda. Dahil, sabi ko nga sa iyo, sabi sa akin, ikaw ay magiging mahusay na manggagamot. Kaya na naman tayo, sabi ko, manggagamot. Yan ang mga ulang ngayon, manggagamot naman. At ikaw lamang ang tanging manggagamot na magagamot ang sarili. Sabi ko, sana totoo. Sabi ko nga, sana nga po totoo, magagamot ko yung sarili ko. Pero totoo, hindi ako naniniwala sa kanya. Sabi ko lang yun. Pero parang totoo na ngayon eh. Dami siya sinabi sa akin. Talagang hindi ko lubos na mapaniwalaan. Sabi niya eh, magagamot mo ang sarili mo. At maging ang iyong pamilya, ang iyong mga kamag-anak. Kaiba ka sa kanila. Hindi ka basta healer. Kasi isa kang mistiko. Mistiko. Bagay sinabi niya na sa akin yun eh, bago po man eh. Na ako rin mistiko. Sabi ko, ayan na naman, mistiko naman ako ngayon. Kanina, manghuhula. Ngayon, manggagamot. Tapos ngayon, mistiko na. Sabi ko sa sarili ko lang noon habang kinakausap ko siya. Sabi ko, sige na nga. Medyo, tapos ako'y nakabahan ako eh, kasi hindi ko alam yung lugar eh. At medyo gabi pa rin eh. Pero hindi ako nakakaramdam ng antok during that time. Habang kinakausap niya ako. Patuloy siya sa pagsasalita. At minsan di ako nakikinig. Pero, ewan ko ba, bakit kahit di ako nakikinig na maigi eh. Sa utak ko eh, mapasok yung mga sinasabi niya. Ay nako, marami siyang sinabi. At yan, sabi niya, ang bansang Pilipinas daw ay magiging pinaka malakas na bansa sa Asia. Tatalunin daw ang lahat ng bansa at di pa maglalaon sa pag-upo raw ng ikapitong itinakda ay magiging number 1 na raw sa buong mundo ang Pilipinas. At ang matindi pa niyan eh, maari daw na sakupin ng Pilipinas ang buong mundo, hindi sasakupin ng kaalaman ng mga gawain, ng mabuting gawa, at magiging mabuti na raw yung mga susunod na Pangulo. At dito raw sa umpisa, dito sa unang Pangulo na itinakda, dito ilalabas na yung mga kasamaan ng mga bawat politiko. Ang kanilang mga interest ay makikita. Marirealize daw ito. At ang tao ay malalaman. Marirealize niya. Ngayon, dahil dito, ang susunod na mga Pangulo ay mag-iisip na ng maraming beses para gumawa ng masama. Dahil alam ng tao. Kaya, sabi niya, magiging ganun daw ang bansang Pilipinas. At ang teknolohiya daw ay magiging sentro sa ating bansa. Sabi niya, ang mga robots, mga kung ano-ano, ay dadami, ang dami raw dito. Halos marami raw sa isang bahay, may mga 4 hanggang 3 robot, 3 hanggang 4 na robot daw na gumagalaw sa isang bahay. Na sabi pa nga lahat daw ng Pilipino ay magkakaroon ng sariling bahay. At lahat, wala raw mahirap na Pilipino. Yan ang sabi niya, hindi ako wala raw magiging mahirap. Ang lahat daw, uunlad. At ito yung magsisimula daw sa unang itinakda. Dahil itong itinakda na ito
Marami raw mababayaran, mga utang, kung ano-ano. Marami raw ipapagawa. Maraming gagawin. At susundan ito ng susunod pa na ganun din. At talaga namang ang bansa araw ng Pilipinas ay magiging napakaulad, high-tech. Yan ang sabi niya. Meron nga sinabi sa akin na yan tungkol sa telepono. Sabi niya, alam mo ba na yung telepono ngayon hindi katulad ng telepono sa darating na panahon? Sabi niya, magmumula ito sa mga maliit na bagay hanggang lalaki, liliit, lalaki, hanggang sa susunod. Pipindutin na lang ang mga bagay para magkaroon ng tinatawag na computer design. Sabi niya, hindi ko alam yun kasi hindi ko alam yung computer design na sinasabi niya. At hindi ko rin alam yung may siya sinasabi, hindi ko alam. Kasi sabi, artificial intelligence, sabi ko, ano naman ba yun? Hindi, wala akong alam ang that time. Masasabi lang niya sa akin. Pero, totoo ngayon meron naman AI Sabi ko habang tumatanda ako, nagiging totoo lahat yung mga sinasabi niya. Minsan natatakot din ako. Kasi marami siyang sinabi tungkol sa akin na napaka-imposibleng magagawa ko. Kaya medyo minsan inaalis ko sa utak ko. Sabi ko nga tingnan natin. Meron nga sa roon nga sinabi sa akin na magkakaroon daw ng, di ba yung sinabi niya muna tungkol sa daigdig na yung zombie. Marami na magiging zombie sa Pilipinas kapag nangyari. Gayon po man, marami pa din ang hindi na magiging zombie. Pero kapag daw walang kamatay niya, siya nagsabi na ganito, isa ka ng zombie. Dahil ang zombie, walang kamatayan niya. Hindi nagkakasakit. Hindi siya tabla ng kahit ano. Maliban na lang kung papatay mo na talagang gusto mo patay, mamamatay talaga yan. Kaso, on the time, sabi niya, magkakaroon na ng mga agad. Pagka nadurog ka, papalitan ka lang. Papalitan lang at hanggang hindi umaalis daw ang iyong espiritu sa katawan, maaari kang buhayin ng tao. Kaya hindi ko rin maintindihan nyo kung paano yung sinabi yun na hanggang hindi umaalis ang ang kaluluwa at espiritu, maaari kang buhayin. Kung ikaw ay nadurog, maaari kang ayusin, balik ka sa dati. Yan daw ang picture, sabi niya. Hindi naman ako kumontra kasi maaari, baka. Kasi ganun ang future. Marami pa siyang sinabi sa akin na talaga namang nakakagulat, lalo sa bansang Pilipinas, na ang mga kabataan talaga namang magiging matatalino. At yung mga droga daw, yung mga may panahon na yan na mawawala daw yan. Kasi manululong ang tao sa paggawa, sa pagkilos. Sabi ko, di ba marami na nga robot? Sabi ko sa kanya. Bakit gagawa pa yung tao? Sabi niya, hindi. Hindi porket marami robot, wala nang gagawin ng tao. Mas marami pa silang gagawin. Dahil marami silang tutuklasin sa nature, sa universe lang. Sabi niya, hindi pa nga natutuklas ang maigi ng tao ang buwan. Gayon ang iba pang planeta na malapit sa ating planeta.
Nung sinabi niyang sa ating planeta, napagtantanto ko na hindi siya tika-ibang planeta. Kasi ating planeta, sabi niya. So, tika rito siya talaga sa ating daigdig. At sabi niya, ako raw magiging daan ng malinaw na pananaw sa espiritual. Tawa lang na sinasabi ko sa kanya. Mapapakaisang posible nitong tao na ito. Pero habang kinakausap ko siya, parang tila may malabo yung mata ko eh. O ano, parang nawawala siya. Parang may babalik na naman siya. Hindi ko naman na. Kasi siguro antok na ako. Antok na. Siguro naman pagod na pagod ako. Tapos gabi na, nakikipagkwentuhan pa sa akin itong matandang to. Talaga antok siguro kaya parang nag-iino. Tapos minsan kumikislap siya, nagliliwanag. Sabi ko, totoo ba ito? Sabi ko, ginaganon ko lagi yung aking mata. Dahil, totoo hindi ako makapaniwala sa aking mga nakikita pero gayon pa man, iniisip ko para magkaroon ng logic. Antok lang ako. Sabi ko, dahil bunga ito ng antok, kaya ganun. Tapos, maya-maya, habang may sinasabi siya sa akin, abay, biglang dumami sa ang tao sa paligid, nakatayo sa kanya. Sabi ko, magkakamukha. Bakit po? Sino sila? Sabi niya. Mga kasama ko sila, sabi niya. May ipapakita kasi sila sa'yo. Magaganap sa future. Tapos may dala-dala siyang parang itim na bagay. Parang isang monitor parang gano'n Tapos malaki. Malaking-malaki. Parang TV-ng malaki, gano'n. Parang pelikula. O yung nakikita yung malaking telon. Gano'n na makita mo sa sine. Pero malaki siya. Pero hindi mo malaki-malaki. Tama lang siya. Sakto sa bahay. Natakpan nga yung bintana Inilagay nila dun yun. Tapos maya-maya, sabi ni Supremo, panoorin mo. Paano pa panoorin ko dyan? Yan lang yan. Kwadro lang na itim yan. Sabi ko, panoorin mo. Nagalit sa akin. Kulit ko rin kasi. Sige, ano pa papanoorin ko? Maya-maya, kumislap, nagulat ako. Pero, para siyang TV, kasi may TV na naman nun TV yung malaki yan Sabi, hindi. Sabi sa akin. Manood ka lang. Ay nga, pinanood ko. Pinakita niya sa akin yung pass. Sabi niya, hindi mo pa pwedeng sabihin yan kapag hindi pa panahon. Yan nakita mo yan tungkol sa pass. Ano ba? Pero marami na kayo kwento sa akin doon sa pasa. Kwento ko pa lang yun. Pero ito, live ito, sabi niya. Totoo ito. Nakikita mo. Yun kwento ko, sabi niya. Pwede yun. Pero ito, huwag mong sasabihin. Sabi ko, sige hindi ko sasabihin. Kanino ko nang sasabihin to? Sino kaya maniniwala? Sa isip ko lang yun, Isa nyo, sabi ko nga nagugulan lalo ako sa mga sinasabi niya. At pinanood ko, nakita ko yung present. Nakita ko ako. Paano ako nakarating doon? Nakita ko. Nakita ko rin yung mabilis pero mabilis. Pero malinaw. Nakita ko. Tapos yung future, sabi ko, bakit ito lumalabo? Sabi niya. Kasi hindi pa nagaganap. Pwede pang hindi mangyari at mabago.
ang hinaharap, pwede pang baguhin. Conforme sa gagawin o gagawin ng tao o magiging karma. Ganun po ba? So, ibig sabihin talagang wari, isang pangulo, siguradong mananalo. Pwede pa pala matalo yun. Ganun ba? Oo. Kapag may ginawang paraan, ang tao, mababago niya ito. At hindi siya ang magiging pangulo. So, nabago yung future. Pero hindi nangahulog ang mali yun. Kasi yun ang future. Pero kapag nangyari na, hindi na mababago. Kaya sabi niya, mag-ingat ka sa mga gawa mo. Dahil kapag nagawa mo, hindi mo na mababago. Ibig sabihin, kagaya ng karma, kapag karong may mali, hindi mo na mababago yun. Sabi niya, pagdating mo sa higher plane, kung ikay mawawala na sa daigdig, pagbabayaran ko raw lahat kung ano ang ginawa ko. Wala raw yung kagaya sa atin na absuelto, walang ganon. Dahil wala raw taong hindi nagkasala at nagkamali. At yung pagbabayaran doon sa sinasabi niyang per 7. At yun namang kabutihang nagawa ng tao, doon puro pagbabayaran sa second heaven. Nalilito na ako doon. Sabi ko, totoo may langit, pero iba yata yung sinasabi niya. Sabi niya, ang mga nakasulat, pwedeng totoo ngayon. Pero bukas, pwedeng hindi na. Halimbawa, sa universe, may isang planeta na hindi katulad ng kapwa planeta. Wari sa solar system, sabi niya. At hindi may tutulad sa isang planeta. Mapapalsan to at hindi ito magiging planeta. So, yung mga nakasulat na ito'y isang planeta, mawawala. Kung dati 10 ang planeta, magiging 9 na lang. Naunawa mo ba ako? So, ibig sabihin, yung dating totoo, maaaring hindi na totoo ngayon. Tama ka. Pero, ang katotohanan ay laging totoo. Kaya nga, sinasabi ito ng mga dakilang tao mula sa iba-ibang reliyon, lalo na ni Jesus. Kaya isang Kristiyano, ang sabi niya, hanapin mo ang katotohanan dahil ito ang magpapalaya sa iyo. Ano yung kalaya? Yung kaisipan mo sa bagay na yon. Naunawa mo pa. Sabi niya. Sabi ko, no. Sabi nga niya yun hanapin yung katotohanan, magpapalayain ka nito. Nakita mo na. Hindi lahat. Sabi ko nga sa'yo, ngayon, ang lahat ay totoo. Pero bukas, ilusyon na lang lahat yan. Naunawa mo ako. Ay, hindi. Hindi ko po talaga maunawaan, sabi ko. Nagugulo ang utak ko sa mga sinasabi yung mga ganyan. Iba na lang kwento niya sa akin at hindi ko maintindihan. Hindi pwede, kailangan unawain mo ito, sabi niya. Ay, naku, sige na nga ho, sabi ko. Ano pa ba ang mangyayari, sabi niya. Sabi ko pala, hindi siya. Ano pa nga ba ang mangyayari? Sabi niya, marami. Yung sinabing nang sa akin, about 100 years from now, ang mga kabuuan ito, susunod pa, marami pa. Sabi ko,
di hindi yung totoong mawawala ang tao o yung magbabanis sa earth. Sabi niyo hindi. Patuloy ang buhay. Patuloy ang tao. Sabi ko nga sa iyo, makakaimbento ang tao ng gamot na hindi na magkakasakit. Hindi na mamamatay sa sakit. Kaso, yun nga, may problema. It will take time pa para talagang ma-develop ng gusto. Sa unang rampa daw, sablay. Pero dating yung panahon na maayos din. Ay, talaga naman. Marami pa. Sabi ko ngayon, doon mo ba sa unang itinakda? Ano pa ang mga ibang? Kasi medyo mahiwaga yung pagkakasabi niya sa tinakda na yun. Ano pa ba ang mangyayari? Habang siya uupo, sabi niya, bilang Pangulo ng bansa, katakot-takot na kasiraan, lahat gagawin ng kalaban. Yan ay hindi bunga ng mga tao dahil wala namang kalaban. Ang kalaban niya ay yung dark side. Gagawin lahat nila upang hindi maupo itong itinakda. At mapapansin ko raw na ang mga taong kumakalaban dito parang nasisira ulo at kung ano-ano mga ginagawa, ano-ano raw ang sinasabi. At maging kahit na nakaupo na raw ito, ganun pa rin. Marami pa rin nagtisira sa kanya dahil gustong agawin ang kanyang trono. Hindi naman niya ito hawakan na matagal Sandali lang din. Kasi, mahina na rin itong ating itinakda na ito. Sabi niya naman. Ibig sabihin, talagang one term lang. Yun ang sabi niya. At marami raw na maging ang ibang bansa ay makikisalo para siraan daw itong itong itinakda. Subalit para raw silang mga engot, para mga parang nababaliw na kung ano-ano ginagawa na hindi naman daw totoo. Nagmumukha silang parang baliw. Lahat sila. At ito yung mapapansin mo. Makikita. At ikaw mismo ang magsasabi sa akin sa mga kanilang ginagawa. Totoo nga. Taklusan ka nga. Totoo nga. Kasi ngayong panahon na ito, ganun na nangyayari. Talaga namang pilit na isinisira. Pilit na inaagaw sa kanya. Pilit na siyang ibinabaksak. Pero hindi raw babaksak. Yun daw mga Manila, maaari sila ang bumagsak at sila ang masira. Ngayon, marami pa akong tanong sa kanya. Yung mga susunod, sabi ko, iba-iba ang kanilang gagawin. Iba-iba ang kanilang pananaw. Pero lahat sila ay mabubuti. Talaga. Sana nga maging maganda na. Kaya lang, nakikita ko ba kaya yun? Dahil matandaan na ako nung bulog. Sabi niya, makikita ko raw lahat. Sabi ko, no comment. Sabi ko sa kanya. Kasi parang talagang imposible. Bueno, sabi ko, bukas na ako Pwede bukas na lang ulit tayo magkwento, makaidlip lang, sabi niya. Hindi. Sabi niya, uuwi ka na. Ha? Sabi ko, uuwi na ako. Uuwi ka na. Sinusundo ka na ng mga kasama mo. Ha? Pati ang magulang mo, naririto na. At sinusundo ka na nila. Paglabas mo ng pintuan,
at pagbaba sa bahay na ito. Di sa kalayuan ay makikita mo na sila. Sabi niya, sige. Sabi niya, pagtingin ko sa paligid, abay araw na, umaga na, sabi ko. At medyo tanghali na nga eh. Hindi ba kanina yung madilim lang yan, sabi ko. Sa sarili ko. Di ba? Tinanong ko siya, di ba kanina yung madilim pa? Hindi, sabi niya. Sige, pwede ka nang umuwi. At tandaan mo lahat ng sinabi ko sa'yo, sabi niya. Meron pa siyang mga sinabi. Pero hindi ko pwede pa sabihin eh. At para sa akin lang. Hanggang, sige o, nagpaalam na ako. Sabi ko, hindi mo lamang ko bibigyan ng kape nito. Gano'n. Makulit. Bagay, wag na. Mukhang sa malasa lalo yung kape bigay sa akin. O sige, sabi ko, magpapaalam na pa ako. Salamat po sa inyo. Sige. Dubos kang pinagpaalam. Ano? Pinagpaalam? Sige. Bumaba ako. Sige o, paalam na. Mamaya, may nakita ko maraming tao sa may dulo doon. Diba? Pinuntahan ko. Alam nyo ba? Andun yung mga kaibigan ko. Andun ang ama't ina ko na sinusunod. Bakit daw? Abay, 1 linggo na raw ako nawawala. At napilitan na silang pumunta dito sa lugar nito para hanapin ako. So, 1 linggo. Tumingin ako ngayon dun sa pinagmulan ko. Walang bahay. Wala yung bahay na inakyatan ko. Wala kahit ano. Hindi kahit nga puno ng nyug, wala eh. Ano ba ito? Sabi ko. Ano po ba niya? Parang kinabahan ako. Parang pinagpawisan ako ng malamig. Parang sabi niya, halika na, uwi na tayo. Tapos sabi ng mga kaibigan, ay naku, pinahirapan mo kami, andito ka lang pala. Saba galing. Sabi ko, dyan na. Dyan lang naman talaga eh. At yun nga, natapos na. At umuwi na kami. Ayan, yan yung yan ang istorya tungkol dun sa Supremo. Pero hanggang ngayon, di pa siya ko naniniwala sa kanya. Marami siya sinabi. Totoo eh, pero kasi marami siya sinabi sa akin tungkol na talaga namang hindi ka panipaniwala eh. Basta, bahala na. Sabi ko, hanggang nakauwi na kami. Yan, ano? Nako, kung may mga tanong kayo dun sa mga pinag-usapan natin, ay itanong nyo. Itanong nyo kaagad. Sa mga nakikinig sa akin, yung mga ninilecturean ko, yung mga kabataang mga sabi, tigasunod ko raw, hindi, mga nililecturean ko lang yun ng katotohanan, kung may tanong kayo, tumanong kayo para madadagdagan yung mga nalalaman nyo pa. At sa ibang mga tinuruan ko na kung ano-ano, magtanong kayo. Oo, takay sa akin. Kasi para maunawaan nyo ng lubos. At magkaroon kayo na idea. O ano ba yan, bakit kayo? Bakit alam nyo yan? Bakit ko sinabi sa inyo yan? O bakit kayo linggo-linggo ay nagpupunta sa akin at nakikinig kayo nung sinasabi ko? Diba? Paulit-ulit nyo nga ang pinapanood itong aking video. Kayo lang yata yung nanonood. Pero kayo pa masaya na rin na kahit na kayo lang. Kasi nakita ng aking anak na hindi ito lumalabas sa ibang account. Kaya ang tanging lumalabas lang, doon lamang doon sa mga naka-subscribe. Kaso yung mga nagsusubscribe naman daw sa akin, sabi ng anak ko, hindi naman gaano aktibo. Pero kayo, may iba naman kayo mga aktibo naman. Kami nga, para
pinaparusahan ako ng YouTube. Ang totoo niyan, totoo. Di pa ako binabayaran na YouTube, 3 years na ako. Ay, hindi ako bayaran. Sabi, marami ako kung anong ginagawa. Eh, ano ba gagawin ko? Eh, kasi sabi, paulit-ulit. Eh, siguro paulit-ulit kasi yung mga lintik na ito, paulit-ulit na pinapanood yung aking mga video. Eh, okay lang. Talaga naman ganyan. Eh, kung ayaw nilang bayaran, di okay lang. Eh, ano ba naman yun? Sabi ko nga, YouTube kayo ngayon. Bukas, ilusyon na lang kayo. Pero dapat, makatulong kayo para sa kaiulan ng evolusyon ng tao. Lalo na sa espiritual. Ayaw ko bayaran. Okay lang. No problem. Kung nga sila sinisingil. Pero ano ako dyan, nakipag-contact ako dyan sa YouTube. Pero kung ano sinasabi, ako, AI din yata yung kausap ko eh. Ang dami sinasabi. Kaya ganun. Diyos ko, gagawin ko ba yun? Eh, yun lang ba yung aking subscriber? Eh, wala pa nga 2,000. Bueno, hanggang dito na lang. Paano? Maraming salamat. Pero gayon pa man, mag-YouTube pa rin kayo. Kasi, wala namang bagay na hindi mapangyayari. Kung anong kagustuhan ng nature, yun na yun. At kung yan ang kagustuhan, eh siguro hindi pa handa ang mga bagay-bagay, eh di okay lang. Talagang ganun. Tanggap naman natin yan. Sinabi rin sa akin yan ng Supremo. Bueno, marami pong salamat. Hanggang dito at naku, susunod. Napag-uusapan naman natin. Eh, talaga namang baka manindig ang inyong balik at magalit kayo sa akin. Lalo na yung mga leader ng mga reliyon. May mga magalit sa akin sa. Pero wag na. Huwag kayong magagalit. Kasi sasabihin ko lang naman yung sinabi sa akin at napag-aralan ko. Kung hindi ito totoo, eh hindi totoo. Kung totoo, eh dapat kayong mag-isip. Tandaan nyo, hindi kayo dapat mag-live. Masama yun. Sabi ko nga, ang lahat ng bagay, lalo pag-aaral, buksan nyo ang iyong tenga, ang iyong mata. Huwag kayong magdadala ng baso na puno na hindi na pwede pang lagyan ng ano pa man. Pick up everything and select what is the best. Paano? Salamat po. Hanggang sa susunod.